Welcome to Donmar TV News Channel. Malapit na ang eleksyon, may bago na namang survey. Medyo nakadecide na ang mga tao kung sino ang iboboto. I-discuss natin yan. Pangalawa, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabastos, kawalang hiya ang rally ni Leni Robredo. Ipapakita ko sa inyo gaano ka-negative ang kanilang campaign. Paano nila nilait-lait si Bongbong Marcos. No? Ipapagtanggol natin yan. Pagtanggol natin yan si BBM. Okay? Pero bago natin yan itatalakay, mag-like muna at i-share ito. Okay? Like. At i-share ito para kakalat ito sa mga BBM supporters at sa friends and families natin para aware tayo sa kanilang mga banat na dapat nating i-protect si BBM sa mga ganitong bagay na tinitira nila. Okay. Itatalakay natin itong survey ng Pulse Asia from April 16 to 21. As you have seen, no? By the way, voter preference for president and vice president. This is only for the presidential and vice presidential survey. If makikita natin, malaki pa rin ang numbers ni BBM at Sara. Mukha yatang ang mga tao nakadecide na through comparing the rally of BBM and the rally of mga kakamping Leni Robredo. They observe both rallies and nakadecide na ang taong bayan kung sino ang iboboto. Makikita naman sa mga surveys. Bongbong Marcos got 56% and Leni Robredo got only 23%. 7% for Manny Pacquiao, humaba si mayabang na Dumagoso at last na si Lacson. Yan ang napala ni Isko Moreno sa kanyang mga banat kay BBM at banat niya kay Leni Robredo. Naging 4% na lang siya. Okay? Dito naman sa Vice President, 55% itong si Inday Sara Duterte, which is very silent lang, humble. At pangalawa itong si Tito Soto, 18%. Humble rin naman itong si Tito Soto, pero when it comes to the people's decision, talagang nag-decide na sila na si Inday Sara ang iboboto as Vice President. 16% kay Kiko Pangilinan, pero hindi pa rin natin ito hindi tayo magkumpiyansa kasi noon si Mar Rojas nag third place siya sa survey, pero during election, nag-second place siya. Okay? Doc Willie Ong, 3%. Sana nagsenador na lang itong si Doc Willie Ong. Then 1% si Lopez. So yan ang mga bagong kaganapan sa survey. Okay? Talaga ang taong bayan na namulat na sa katotohanan. Okay? Nakikita nila yung isang kabilang kampo ay puro lang paninira. Okay? Yung mga balitang nag-house-to-house campaign sila at pino-force nila yung tao na to vote Leni Robredo. Yun maganda. Tayo, mayroong karapatan bawat isa, Pilipino. Yan ang ating kapangyarihan. So wag kayong magpadala dyan sa kanilang house-to-house campaign na para lang iboto si Leni Robredo. Itutuloy natin ito hanggang May 9 para manalo na itong si BBM at si Inday Sara Duterte. Okay? Bakit ko nasabing grabe ang mga paninira ng mga kakamping Leni Robredo's camp? Ipapakita ko sa inyo kung paano nila nilait-lait si Bongbong Marcos, paano nila sinisiraan si BBM during their campaign rally. Naagdas na yung kamay niya eh!
ito ay si Guanzon. Okay? Yung natatanggal sa yung tapos na ang kanyang termino sa Comelec. Si Guanzon na galit, ewan ko kung bakit siya galit na galit kay Bongbong Marcos. BBM! Sabi ng mga bata sa likod, kayo lang po makapagsasabi na gusto namin sabihin. Nak, huwag kang mumura. Sabi na, hindi po, gusto ko lang sabihin na ang kapal-kapal mo, BBM. Hindi ka man lang nag-graduate ng college, tatakbo ka presidente. Ang kapal mo! Sasabihin mo pa, mas magaling ka kay Leni Robredo na taga-U. Ito ang mga dahilan kung bakit kolelat sa survey si Leni Robredo. Nako-compare ng taong bayan na si BBM hindi naninira pero yung kampo ni Leni Robredo, ganito ang mga galawan. School of Economics! Ikaw, nag-aaral ka sa Europa! English ka pa! Naka-Rolls Royce ka pa! Hindi ka na-graduate kasi babangag-bangag ka daw! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Si BBM bangag! Si BBM bangag! Si BBM bangag! Si BBM bangag! Mga kabataan. Grabe guys. So, reaction ko dito, siyempre, kasi sabi nila si BBM raw hindi raw nag-graduate sa college. Pero sino ngayon ang mukhang hindi nakagraduate sa college? Yang ugali na yan parang hindi nakagraduate sa college. Okay? Sige, let's say BBM did not graduate in college. And these kakampings, supporters, and the rest of the candidates there nakagraduate sa college. Ang tanong ko ngayon, sino ang nagmukhang nakagraduate? Sa ugali natin ibabase. Mas mukha yatang si BBM pa ang may degree. Ganitong klaseng mga tao, parang walang degree. Puro kasi kayo kayabangan. Graduate kayo, may maganda kayong mga records, ganun. Pero kayo yung mga asal ninyo na mga hindi makain ng aso. Pero itong si BBM, nasabi nyo na walang hindi nakagraduate, respectful, hindi nangalait ng tao, pero may respeto kahit kalaban. Sinong napahiya ngayon? Kayo. Yan ang reaksyon ko. Wala na talagang ginawa itong grupo ni Leni Robredo kundi puro paninira. The old politics style na grabe maninira ang grupo nila. Okay? So, huwag nating hayaan na ganyanin si BBM. Protektahan natin yan. Ang isusukli natin sa kanila is yung May 9 election. Protect BBM. Mag-like and share para kakalat ito sa YouTube algorithm, okay? Kagaya ng ginawa nyo para malaman ito ng mga taong bayan na video na ito na dapat iboto natin itong si BBM, pakita natin ang kanilang mga asal na ganito na hindi magandang tingnan, not a good role model, especially sa mga bata. Okay? Yun lang guys. It's a good news na BBM until now is number 1 and Inday Sara. Ang tao ay nakadecide na this May 9 election nang ang iboto ay si Inday Sara at si BBM. Okay? So like and share this video. Don't forget to subscribe to my channel, Don Mar TV, and hit the notification bell para updated kayo
sa mga latest videos na kagaya nito. Okay? So see you in my next video. Have a great day. God bless everyone.